Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na support. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon at shoutout kay Romy Altereos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang maghanap ng boses ang karamihan ay natigilan sila. Bagamat nakaturo ang lalaki sa karwahe at tila nagwagayway ng libu-libong tropa pasulong, kakaiba talaga ang kanyang hitsura. Bagamat may mga mukha, ang kakaiba ay nakakaakit sila ng hangin at may malalaking tenga. Ang mga ito ay biglang, tulad ng mga mata ng dalawang haligi, malaking bibig at mataas na ilong. Ano ang hitsura nito? Natigilan ang kutsilyo, kakaiba talaga. Kahit si Teren o ang demonyo, wala pa akong nakikitang ganyang itsura. Kumunat ang noo ni Mon. Tumango rin si Jiang Hobei Xiaosheng, maraming kakaibang tao ang nakita ko, ngunit ang hitsura na ito. Hindi napigilan ni Jiang Hobei Xiaosheng na umiling. Umiling sina Zhong Beihai, Lu Yuan at iba pa, na nagpapahiwatig na hindi nila ito nakita, tumingin ka doon. Bigla, sumigaw si Wang Simon at itinuro palayo. Sinundan siya ng mga mata. Sa pinakaloob na bahagi ng buong underground hall, isang maliit na silid na parang templo ang matatagpuan doon. Kung kakaunti lang ang pumunta dito, imposibleng makita ang pagkakaroon nito sa tabi ng templo. Mayroon pa ring dalawa mga lalaking bato, ngunit sila ay isang lalaki at isang babae na ang kanilang mga damit ay nakaukit, at pareho silang ngumiti. May isang taong bato pa rin ang nakaupo sa silid na iyon, nagmamadaling sabi ni Mo Yang, Parang maging isang babaeng batong lalaki. Sumigaw din ang daw 12, pumunta at tingnan mo, nagmamadaling sabi ni Wang Simon. Siguro iyon ang tunay na kayamanan dito, at ito ang ipinakuha sa kanya ni Lolo. Isang grupo ng mga tao ang mabilis na naglakad sa pamamagitan ng Golden Armor Stoneman at naglakad patungo sa maliit na bahay na bato doon. Sa kalagitnaan ng biyahe, hindi napigilan ni Moyang ang pagkunot ng noo. Do you feel strange? Napakamot ng tenga at pisngi si daw 12 at medyo hindi komportable, parang may nakatitig sa atin. Tumango din si Ningyo, ngunit sa paglingon sa paligid, ang mga taong siksik sa bato lang ang naroon, hindi banggitin ang mga taong nakatingin, kahit ang mga buhay na tao ay walang makitang bakas, kakaiba. Nang maramdamang nanlumo ang kanyang ulo, nag-alinlangan si Moyang, huwag masyadong mag-isip. Sabi ni Wang Simon at binilisan ang kanyang lakad. Tumango ang party at binilisan ang takbo patungo sa bahay na bato. Gayunpaman, ang hindi alam ng lahat ay hindi lang sa mga oras na ito may mga taong nakatingin sa kanila, bagkus, marami pang ang tao. Malapit, palapit ng palapit, at ang itsura ng maliit na bahay na bato, ay nagiging mas malinaw at mas malinaw. Hindi lamang ang mga golden boys at mga batang babae sa labas ng bahay na bato ay malaki sa detalye, ngunit maging ang babaeng nakaupo sa bahay na bato ay mas at mas malinaw. Naupo siya roon ng tahimik, marangal, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakapatong sa kanyang mga tuhod, lubhang nakaka-relax. Bagamat siya ay isang taong bato, malabo niyang nakikita ang suot niyang damit na golden jade na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng apoy ng kaldero. Iyan ay, Diyos ko, nakakasilaw ang mga damit sa rebulto ng bato. Natigilan lang ang isang grupo ng mga tao at namamanhid ang kanilang anit. Ito ang maalamat na kayamanan. Sumimangot si Wang Simon. Ang ipinahanap sa kanya ng lolo ay ang damit na golden jade sa kanyang harapan. Bagaman ito ay talagang naiiba at ang pagkakagawa nito ay napakahusay, hindi ito karaniwan sa unang tingin. Ngunit tulad ng sinabi ng iba, ang pamilya Wang ay hindi mayaman, ngunit mayroon ding malakas na mapagkukunan sa pananalapi. Kahit na ang mga gintong wisps at jade na damit ay bihira at mahal, madaling gumawa ng 1,100 piraso gamit ang background ng kanyang pamilyang Wang. Bakit pumunta dito?
Ang lahat ay hindi kasing simple ng tila, at ang golden jade na damit na. Ito ay malinaw na hindi ang gusto mong mahanap, biglang, habang papalapit ang lahat sa bahay na bato at paparating na, isang kakaibang dagandong ang biglang umalingaw sa tenga ng lahat, naramdaman lang ng mga tao na masakit, masikip at nahihilo ang eardrum, hindi nila napigil ang takpan ng kanilang mga tenga at hawakan ng kanilang mga ulo, ang tunog ay napakaikli na ito ay naglaho sa isang sandali nang sila ay mawalan ng ginhawa, dahan-dahan nilang binitawan ang kanilang mga kamay, ngunit kapag itinaas nila ang kanilang mga mata, sila ay kasing kahoy ng isang patay na manok alam kung bumalik sila sa pintuan, may naglalaro ng chess, may nagtatawanan at nanunood, may nagtitinda ng gulay at nagsisigawan, at may mga sundalong nakapila para magpatrolya. Ang eksenang ito ay isang taong bato, ngunit sa oras na ito ay isang buhay na tao. Ito, anong nangyayari? Bumalik na tayo sa dati natin. Hallucinations. Hallucination, dapat ay guni-guni, Moyang, nataman mo ako. Agad na sigaw ni Daw 12, ang backhand ni Moyang ay isang sampal, na dahilan kung bakit ang kutsilyo ay nahihilo sa lugar. Gayunpaman, walang nagmamahal sa kanya, ngunit tinitigan siya ng may pagtataka, naghihintay ng kanyang sagot, "You're not fucking easy." Shit, galit na sigaw ni Daw 12, at ang karamihan sa kanyang mukha ay namumula at namamaga dahil sa madilim na araw, ang sakit ay hindi isang ilusyon. Sumimangot si Moyang, hindi pwede. Tinitigan siya ni Ningyu. Ang mga taong bato ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan, ngunit ngayon silang lahat ay mga buhay na tao. Paanong hindi sila guni-guni? Hindi ako naniniwala. Si Wang Simon ay nagbigay ng soft drink, direktang kinuha ang kanyang espada at naglakad ulit. Mabilis na sumunod ang mga tao. Ang ipinagtataka ng mga tao ay kapag ang isang grupo ng mga tao ay pumasok dito, ang mga taong buhay ay tila hindi sila mahanap. Hindi sila tumugon sa lahat. Busy ang lahat sa kanilang ginagawa. Sa kabila ng kanilang mga pagdududa, hindi nila pinupukaw ang mga tao, at natural na ayaw ng mga tao na mag-aksaya ng oras sa kanila. Sa gitna ng karamihan, muli akong dumaan sa hanay ng mga sundalong gininto ang nakasuot. Ito ay halos kapareho ng mga tao sa labas. Ang mga sundalo ay nagsasanay, habang ang commander sa karwahe ay hindi kumikibo. Sa pagdaan, isang grupo ng mga tao ang muling nagtungo sa bahay na bato, buzzing, muli sa pangit na tunog na iyon. Tinakpan ng lahat ang kanilang mga tenga at muling itinaas ang kanilang mga mata, Diyos, kami ay bumalik sa kung saan kami ay. What the hell is going on? Nagulat ang isang grupo ng mga tao, sa isang kisap mata, ngunit bigla silang bumalik mula sa malayo kung saan kailangan nilang maglakad ng halos 10 minuto, tila may kapangyarihan na huminto, para maging close tayo. Sumimangot, ang buwan. Ang ibig mong sabihin ay kakaibang tunog iyon. Kakaibang sabi ni Big Xiaosheng sa Jiang Ho, kakaiba ang boses na iyon. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Kakaiba rin ang sinabi ni Moyang na, kapag pinipigilan mo ito, ibig sabihin ay kakaiba ang cabin. Nagngagat ang mga ngipin ni Wang Simon at sinabing, pinalakas nito ang aking determinasyon na pumunta doon. Hindi ako makakapunta doon tulad ng nanaman, may paraan ako. Ang buwan ay sumisikat. Pagkatapos, ayon sa ideya ni Ningyu, 21 na magkakasunod na tao ay nahahati sa 3 grupo, sa kabuuan ay 7 grupo, na nakaayos mula sa harap hanggang likod. Nang muli silang lumitaw sa tabi ng Golden Armor Stoneman Array, isang grupo, huminto ang mga tao, 7 beses kaming sumulong, nasa dulo na ako, tumanggo si Ningyu kay Wang Simon. Bahagyang tugon ni Wang Simon at sinulyapan ang Moyang at Daw 12 sa tabi niya. Sa sumunod na segundo, dumiretso ang 3 lalaki sa maliit na bahay na bato, Nang tumunog ang kakaibang tunog, nakita ni Ningyu sa sarili niyang mga mata na si Wang Simon, na tumakbo sa gitna ng gitna, naging isang liwanag na lugar at nawala. Nahanap mo ba ang pinagmulan ng kakaibang ingay? Tanong ni Ningyu. Umiling si Zhong Beihai. Ayon sa mga tagubilin ni Ningyu, nang dumaan ang unang koponan, agad silang luminggalinga sa paligid upang malaman kung saan nanggaling ang kakaibang tunog. Ngunit ang iba pang 13 katao, na may 13th pares ng mga mata, hindi alam kung saan nanggaling ang tunog, di bale, Team 2, malamig na sabi ng nagyayelong buwan. Tumanggaw si Lu Yuan sa isa't isa at muling sumugod doon.
Pagkatapos ay ang ikatlong koponan, ang ikaapat na koponan at ang ikalimang koponan. Hanggang sina Ningyu at Zhong Beihai na lang ang natitira. Wala pa rin. Ang tunog ay lumitaw mula sa manipis na hangin at nawala nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Sumimangot si Ningyu at nanlulumong tumingin sa paligid. Bigla niyang nilampaso ang kakaibang lalaki sa karwahe, kakaiba. Agad na sumimangot si Ningyu. Palagi niyang nararamdaman na kakaiba siya, ngunit hindi niya masabi kung ano ang kakaiba. Ningyu, malapit na tayong magsimula. Biglang pinutol ni Zhong Beihai ang iniisip ni Ningyu. Tumanggaw si Ningyu at naglakad na may mabibigat na iniisip. Then with the buzzing again, bumalik ulit sila sa dati nilang pwesto. Nang makitang muling lumitaw si Ningyu at ang iba pa sa parehong lugar, ang mga mukha ng lahat ay hindi maganda, ngunit sa oras na ito, biglang itinaas ni Ningyu ang kanyang ulo at biglang nagulat, ito ang patayong taong bato. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Vertical Stone Man. Oo, ang commander ng Karo ng mga kabayong pandigma. Napakunot ang noo ni Ningyu. Dahil sa buong paglalakbay, kahit na ang boses ay hindi matagpuan, si Ningyu ay natigilan sa paghahanap ng ibang lugar. Ang lalaki ay nanatiling hindi gumagalaw sa lahat ng oras na si Ningyu ay palaging nakakaramdam ng kakaiba, medyo kakaiba. Sa sandaling hinawakan ko ang ulo ko ay naaninag din ito ni Moy ang sa oras na ito, galing ba sa lalaking iyon ang tunog? Walang magawa si Daw 12, ang tinatawag na, hulihin mo ang magnanakaw at hulihin mo muna ang hari, hindi, kung siya man ang gumawa ng boses o hindi, in short, putulin mo muna siya. Malamig na sabi ni Wang Siman. Biglang tumanggaw ang isang grupo ng mga tao. Ang sumunod na segundo, kahit 3, 7, 21, 21 tao ay sumugod muli patungo sa gintong baluti na taong bato. Maya-maya, may dumating na grupo ng mga tao. Ang 21 pares ng mga mata ay tumingin sa patayong mga tao sa karwahe, isa-isang nakahanda. Sabay-sabay na gumagalaw ang mga gold armor guard. Naka-uniform sila gaya ng training. Nagsasaksak sila ng mahahabang baril at nakatalikod. Napakalakas nila. Sa karwahe, bahagyang itinaas pa ng lalaking patayong bato ang kanyang kamay at itinuro ang harapan, na parang general na namumuno sa libu-libong tropa at kabayo, bagamat tila hindi nila tayo nakikita, haantong ba ito sa mas masahol na kahihinatnan kung ililipat natin sila? Jianghobic Xiaosheng Road, kailangan nating lumipat kung hindi tayo lilipat, kung hindi, dito na lang tayo matrap habang buhay. Umiling si Ningyu, sumugod sa akin sina Lu Yuan, Zhong Beihai, at ang iba ay may pananagutan sa kaliwa at kanan at likod ng bulwagan. Nag-utos si Ningyu, at ang kapangyarihan ng espiritu ay biglang nadala sa kanyang kamay, oo. Lahat ay umorder, go. Sa sandaling bumagsak ang boses, nanguna sina Ningyu, Lu Yuan, Zhong Beihai at direktang lumipad patungo sa patayong taong bato sa isang tatsulok. Ang iba pang 18 katao ay hinati sa 6 na koponan, 4 na koponan na lumilipad, at ang 2 koponan, umakyat sa likod ng bulwagan. Papalapit, palapit at palapit, ngunit ang lalaking nakatayong bato ay nagpapanatili pa rin ng nakapirming posture at hindi gumagalaw. Mahirap bang mali ang hulaan ni Ningyu kanyang puso? Sandaling nataranta ang dalawa, sina Lu Yuan at Zhong Beihai. Mali ang hula nila, protektahan. Biglang, nang ang dulo ng 3 espada ay wala pang kalahating metro ang layo mula sa patayong taong bato, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at uminom, at ang hugis ng kanyang katawan ay naging isang labi sa isang iglap, uminom. Halos sabay-sabay, lahat ng gold armor guards biglang sumigaw na galit, ibinaling ang katawan at itinutok ang mahahabang baril sa lahat, kung oo, go. Apurahang sigaw ni Ningyu, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay biglang itinapon, nagbago ng direksyon at umalis sa direksyon ng pag-urong ng taong bato. Mahusay din ang momentum ni Zhong Beihai at Lu Yuan, pinutol ang kaliwat kanang daan ng taong bato, yabang. Ang patayong mata na Stoneman ay umungal ng galit. Habang ang kanyang katawan ay patuloy na umaatres, ang gininto ang liwanag sa kanyang mga mata ay sumabog sa nagyayelong buwan sa gitna, Chi-Jin. Nakakulong na buwan ng ang Jade Sword Blessing, nang walang kaunting pag-aalinlangan, sa gintong liwanag. Kasabay nito, bahagyang nakataas ang ulo ng lalaking batong patayo, ang mga sundalo ay umatake sa isang tabi,
at ang 8 kabayong humila sa sasakyan ay umungal at tumakbo bigla. Si Zhong Beihai ay may isang piraso ng enerhiya sa kanyang kamay, na direktang sumusuporta sa hadlang upang labanan ang 8 kabayong sasakyan. Nagalit din si Lu Yuan at inatake ang kanyang mga sundalo. Ang natitirang 18 ay nakikipag-ugnayan sa kaaway sa harap nila. Maliit man ang bilang ng mga tao, 21 tao ang umatake at nagtanggol sa isa't isa sa porma sayon. Sa harap ng palihim na pag-atake ng isa't isa at sa napakaraming tao, pantay-pantay silang pinagtagpo sa loob ng ilang panahon, boom. Ngunit sa oras na ito, nagkaroon ng dagandong sa harap ng gitna. Hawak ni Ningyu ang isang mahabang espada at sinalubong ang gininto ang liwanag mula sa mga mata ng patayong taong bato. Oras, sabog. Ang buong katauhan ni Ningyu ay nahulog mula sa hangin, bahagyang lumuhad sa isang tuhod, tinakpan ang kanyang dibdib ng kanyang kamay, at isang bakas ng dugo ang dumaloy sa mga sulok ng kanyang bibig. Shock. Agad na lumabas ang isang cetro mula sa kanyang kamay, na patuloy na umaalalay sa kanyang katawan at umaalingaw-ngaw sa lupa. Nang marinig nila ang buzzing sound, subconsciously nilang nagmadaling pumunta sa Panasonic. Sa pagmamadali, kinailangan nilang takpan ng kanilang mga kamay ang kanilang mga tainga. Ngunit sa sandaling tinakpan nila ang mga ito, isang grupo ng mga tao ang nagulat nang makitang hindi lumilitaw ang malupit na tunog. Sa halip, may mga pagsabog ng nakagugulat na dagandong at malalakas na yabag. Ang nobelang ito ay isinali ng novelhole.com at kung binabasa mo ito sa isang lugar, ninakaw nila ang aming pagsasalin. 21 tao ang umatake at nagtanggol sa isa't isa sa porma sayon. Sa harap ng palihim na pag-atake ng isa't isa at sa napakaraming tao, pantay-pantay silang pinagtagpo sa loob ng ilang panahon, boom. Ngunit sa oras na ito, nagkaroon ng dagandong sa harap ng gitna. Hawak ni Ningyu ang isang mahabang espada at sinalubong ang gininto ang liwanag mula sa mga mata ng patayong taong bato. Oras, sabog. Ang buong katauhan ni Ningyu ay nahulog mula sa hangin, bahagyang lumuhad sa isang tuhod, tinakpan ang kanyang dibdib ng kanyang kamay, at isang bakas ng dugo ang dumaloy sa mga sulok ng kanyang bibig. Shock. Agad na lumabas ang isang cetro mula sa kanyang kamay, na patuloy na umaalalay sa kanyang katawan at umaalingaw-ngaw sa lupa. Nang marinig nila ang buzzing sound, subconsciously nilang nagmadaling pumunta sa Panasonic. Sa pagmamadali, kinailangan nilang takpan ng kanilang mga kamay ang kanilang mga tainga. Ngunit sa sandaling tinakpan nila ang mga ito, isang grupo ng mga tao ang nagulat nang makitang hindi lumilitaw ang malupit na tunog. Sa halip, may mga pagsabog ng nakagugulat na dagandong at malalakas na yabag. Ang nobelang ito ay isinali ng novelhole.com at kung binabasa mo ito sa isang lugar, ninakaw nila ang aming pagsasalin. 21 tao ang umatake at nagtanggol sa isa't isa sa porma sayon. Sa harap ng palihim na pag-atake ng isa't isa at sa napakaraming tao, pantay-pantay silang pinagtagpo sa loob ng ilang panahon, boom. Ngunit sa oras na ito, nagkaroon ng dagandong sa harap ng gitna. Hawak ni Ningyu ang isang mahabang espada at sinalubong ang gininto ang liwanag mula sa mga mata ng patayong taong bato. Oras, sabog. Ang buong katauhan ni Ningyu ay nahulog mula sa hangin, bahagyang lumuhad sa isang tuhod, tinakpan ang kanyang dibdib ng kanyang kamay, at isang bakas ng dugo ang dumaloy sa mga sulok ng kanyang bibig. Shock. Agad na lumabas ang isang cetro mula sa kanyang kamay, na patuloy na umaalalay sa kanyang katawan at umaalingaw-ngaw sa lupa. Nang marinig nila ang buzzing sound, subconsciously nilang nagmadaling pumunta sa Panasonic. Sa pagmamadali, kinailangan nilang takpan ng kanilang mga kamay ang kanilang mga tainga. Ngunit sa sandaling tinakpan nila ang mga ito, isang grupo ng mga tao ang nagulat nang makitang hindi lumilitaw ang malupit na tunog. Sa halip, may mga pagsabog ng nakagugulat na dagandong at malalakas na yabag. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!